kumain ka ng hangin. Yan o. Ang tahimik at simpleng buhay ng pamilya Nera. Papatang dito ka muna, ha? Tay! Tay! Ang taas ng lagnat mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Binago ng sunod-sunod na pagsubok. Sa gitna ng pakikipaglaban sa sakit ng haligi ng tahanan, bigla namang nawala ang kanilang anak na si Fatang. Patang! Patang! Ano ang kahihinatnan ng pamilya? Hapon ng March 2, 2024, isang lalaki ang nagtungo sa Timonan Police Station. May nakita po, patay! Ayon sa lalaki, isang sako na may kahina-hinalang laman ang natagpuan niya sa kabundukan ng barangay Lumang Bombero at Timonan, Quezon. Saan mo nakita? Sa burol po. Patay po, bata, nakasako. Mga anong oras, sir, sa tanda mo yun, sir? Mga alas 10 na po humigit po yun. Upon po mag-conduct po ako ng interview, nag-proceed na po kasama po yung taong nagrereklamo. Dahil sa impormasyon na binigay ng concerned citizen, agad nagpunta ang Timonan Police sa nasabing lugar. Nang makarating sa burol, siniyasat ng mga pulis ang sako na itinuro ng concerned citizen. Ayun po! Saan? Ito po, sir, oh! Ayun, sir, oh! Diyan ko po nakita! Ano ang matutuklasan ng mga pulis sa loob ng sako? Yan po kasi yung nakita. May nakita po, patay! Isang kahina-hinalang sako ang natagpuan sa isang masukol na lugar sa Timonan, Quezon. Ayun, sir, oh! Diyan ko po nakita! Nang buksan ng mga otoridad ang sako, tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ng isang batang babae. Ulo po, paa po. Yung doon malapit, yung paa po yung nandun sa may pinagtalian po. Ito po ay yung parang fetus na position. Tapos meron po mga dugo. Ano ang pagkakakinlanlan ng bata sa sako? Samantala, noong mga oras na yon, nasa ospital si Jonalyn Nera para asikasuhin ang asawang si Dennis. Labas-pasok na raw sa ospital ang padre de pamilya dahil sa komplikasyon dulot ng sakit sa abdo. Nurse? Ma'am? Nurse, bakit po walang swero yung asawa ko? Naku ma'am, si Doc na lang po ang kausapin niyo. Siya po mas nakakaalam. Ay! Teka, huwag kang kumalaw ang tayo mo! Sandali! Tay! Ay! Tay! Higa lang po kayo. Bawal pa po kayo kumilos, Tay. Ayan kasi, Tay. Ang kulit niyo po eh. Higa lang po. Nurse! Nay, tawagin ko lang po yung doktor. Sige po. Siya ay nagkasakit sa abdo. Namamaga yung abdo niya. Dahil nagkaroon na ng komplikasyon. Aminado si Jonalyn na halos hatiin na niya ang kanyang katawan, maasikaso lang ang kanilang pamilya. Malalagpasan natin ito, ha? Kailangan kita. Kailangan ka namin ng mga anak mo. Magpagaling ka. Kailangan kita. Gagawa ako ng paraan. Bibili ako ng gamot mo. Dahil nga nilalagnat yung mister ko, naisipan kong ibili ng gamot sa labas. Ay wala naman po akong perang hawak noong panahon na yun. Ayon kay Jonalyn, dahil kapos ang dala niyang pera pambili ng gamot, dumaan siya sa palengke para sana maningil ng pautang. Pasensya ka na ha. Ngayon lang din ako nagkapera. Walang-wala rin kami. Naku, maraming salamat dito. Hindi rin naman ako maniningil kung hindi rin talaga.
Dito, narinig niya ang bulong-bulungan ng mga kapitbahay tungkol sa isang bata na natagpuang nakasilid sa isang sako sa kabundukan. Ha? Ano? May batang nakita sa burol? Oo, patay na raw. Ay, Jonalyn, narinig mo na ba yung balita? Ano? May bata natagpuan sa burol. Patay na raw. Oh, kaninong anak? At sino? Agad umuwi ng bahay si Jonalyn para silipin ang kanyang mga anak. Eh di ngayon ka, naghagilap ako. Naanap ko yung anak ko. Bumalik ulit ako sa bahay. Patang! Patang! Nay, kamusta si tatay? Si Patang, nasaan? Naglalaro lang po yun. Wala mo nalalabas sa inyo, ha? Hanapin ko muna kapatid mo. Dito, napansin niya na nawawala ang 7 taong gulang na si Fatang. Pagpunta ko sa bahay, wala yung anak ko doon. Palabas na ulit ako ng bayat para hanapin dito sa labas yung anak ko. Nasaan si Fatang? Gusto mo ba makasigurado kung si Patang nga yun? Ha? Ano ang kaugnayan niya sa natagpuang bata sa sako? Kasama ang Atimonan Police, tinungo ng Pinoy Crime Stories ang lugar kung saan nakitang nakasilid sa sako ang isang bata noong March 2. Sinuri ng mga otoridad ang mga ebidensya na nakuha mula sa crime scene. Kasama ang naiwang tsinelas, saplot ng bata, at ang sako kung saan isinilid ang paslit. Dito namin sir nakita yung sinasabing blood spot kung kaninong blood sample yung nakita namin dito. Samantala, March 2, 2024, bago matagpuan ang bangkay, natuklasan naman ng inang si Jonalyn na nawawala ang kanyang bunsong anak na si Fatang, 7 taong gulang. Patang! Patang! Nay? Nay, kamusta si tatay? Si Patang, nasaan? Naglalaro lang po yun. Hanapin ko muna kapatid niyo. Sige po, Nay. Dito lang kayo. Habang hinahanap ni Jonalyn ang nawawalang anak, isang kawani ng barangay ang nakausap niya tungkol sa batang natagpuan sa kabundukan. Patang! Ay, Kagawad! balita mo ba yung nangyari sa burol? Kaya nga ako hinahanap ko si Patang para pauwiin na. Sige. Patang! Sandali, Jonalyn. Gusto mo ba makasigurado kung si Patang nga yun? Ha? Nasa puninarya ang bangkay. Ngayon po, mga panahon na hindi pa naman namin nako-confirm talaga yung anak ko. Pero ang bigat-bigat na sobra ng nararamdaman ko noon. Pero yung ano ko noon, sabi ko, kinalma ko lang yung sarili ko. Sabi ko, hindi yun yung anak ko. Hindi yun. Yun ang ano ko sabi ko kasi sabi ko lang ay, wag ngayon. Para makasiguro, nagpunta si Jonalyn sa punerarya. Asan ka na ba? Uwi na! Patang! March 2, nalaman ni Jonalyn na nawawala ang anak na si Fatang. Hanggang sa makarating sa kanya ang impormasyong tungkol sa natagpuang bata sa sako. May bata natagpuan sa burol. Patay na raw. Gusto mo ba makasigurado kung si Patang nga yun? Ha? Nasa puninarya ang bangkay. Agad siyang dumiretso sa punerarya. Positibong kinilala ni Jonalyn na ang natagpuan sa kabundukan ay walang iba kundi ang bunsong anak na si Fatang. Oh, ito. Oh, ito. Oh, yan, oh. Oh, yan, oh. Oh, kumain ka ng hangin. Yan, oh. Kapatid mo! Patang!
na alam yung gagawin ko noon. Parang ako yung nahimatay ata nung panahon na yun na pagod ako sa lahat. Parang ganun, bumigay yung parang ano ko, yung tuhod ko, yung isip ko, parang ganun. Wala akong nagawa kundi lang ang umiyak. Na-confirm ko kasi talaga yung anak ko. Ano ang kwento sa likod ng pagkamatay ng batang si Fatang? May nakita po ako patay! Matatandaan na isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa krimen. Kinilala siya na si Peter Auriada. Pahayag pa ni Peter sa mga pulis, nasaksihan niya mismo ang krimen. Tinatanong ko yung aming kasama na witness kung paano niya nasabi na yun po yung sasabi niyang bata na di umano ay patay. May patay po nakasako. Bata. Ayon sa salaysay ni Peter sa mga pulis, napadaan daw siya sa gubat para mangalakal. Miguel! Miguel! Pababa na raw siya nang masaksihan ang pagpatay sa batang biktima. Ayon pa kay Peter, kitang-kita raw niya nang isilid sa sako ng suspect ang bata. Ano ba talaga nakita mo? Sa burol po. May patay po nakasako. Dahil dito, itinuring si Peter na pangunahing testigo sa krimen. Pero sa pag-usad ng investigasyon, may mga matutuklasan ang mga otoridad tungkol kay Peter. Sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad, isang closed-circuit television o CCTV footage ang napasakamay ng Atimonan Police. Ano ang matutuklasan nila rito? Sino ang tunay na pumatay kay Fatang? Bakit pa? Bakit bumahong ka na wala ka namang pasok? Tay, gutom na ako. Huwag kang mag-alala, kakain na tayo pagbalik namin galing palengke. Gutom ka na. Masayahin at puno ng buhay. Ganito ilarawan ni Jonalyn ang anak na si Fatang. Ayon pa kay Jonalyn, dahil bunso, si Fatang daw ang paboritong anak ng kanyang tatay Dennis. Palibas at siya'y bunso, talaga siya'y malambing, makulit. Madaling araw pa lang, gigisingin na ako, Mama, pahingi akong pang-almusal. Kaya naman, kahit sa panaginip, hindi lubos maisip ni Jonalyn na magiging biktima ng malagim na krimen, ang anak. Nung ibinaba na, wala akong nagawa kundi lang ang umiyak. Na-confirm ko kasi talaga yung anak ko kahit hindi ko pa nakikita yung muka. Alam ko kasi na yun yung anak ko. Ang malagim na krimen, gumulantang sa mga residente ng Barangay Lumang Bombero at Atimonan, Quezon. Kalunos-lunos ang sinapit na isang batang babaeng nakitang patay sa Atimonan, Quezon. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, positibong hinalay ang biktima. Sir, ano tong lugar na to? Sir, dito yung nakita namin sir, yung mga ibang mga blood spot na nakakalat sir dito sa lugar, pati yung tsinelas ng bata sir. Matapos paslangin, isinilid pa ng suspect sa sako ang biktima. Makikita naman sir natin dito sir sa kabila. Okay. Itinuro sa amin ng Atimonan PNP ang lugar kung saan natagpuan ang sako. Ano siya, nakahiga? Nakapato? Nakahiga sir. Sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad, isang closed-circuit television o CCTV footage ang napasakamay ng Atimonan Police. Sa kuha ng CCTV, makikita si Fatang kasama ang isang batang lalaki. Dito po sir, makikita po natin yung tatlo po na magkakasama po silang tatlo papunta po sa Angeles Street. Makikita rin na isang binata na may hawak na sako ang kasama ng dalawang bata. Dito po sa kasunod po, makikita po natin na ito po yung sinasabing sako po na pinaglagyan po ng bata. Then kasama po nito yung sinasabi po natin na biktima po. Okay. Sir, tatlo po sila dito, pero bakit dito dalawa na lang sila? Yung bata, yung isa po ditong bata po is umikot po dito sa may kotse. Bakit po? Namumulit nga po sila sir ng mga
plastic. Kaso nangangalakal Yes siya. po, sir. Okay. Hinanap ng mga pulis ang batang lalaki na nakita sa CCTV na kasama ni Fatang. May tuturo mo ba kasi nakita mo sa botol? Siya po. Okay na yan. Di ba? Mas malakas sa akin. Isa pa. Pahayag ni alias Renren sa mga pulis, nilapitan daw sila ng isang lalaki at niyaya na mga lakal. Talo sana. akin na lang to. Mga bata, gusto niyong libre ko kayo? Mga lakal tayo, tapos pag kumita tayo ng pera, libre ko yung pagkain. Sige na, sama tayo. May pagkain naman eh. Sige na nga. Tara, doon tayo. Ano gusto mo yung pagkain? Pero sa gitna ng paglalakad, iniwanan daw si Renren ng lalaki at isinama lamang si Fatang. Pwede ka na umuwi. Sige na. Lagay mo na dito. Hindi, pwede ka na umuwi. Kaming dalawa na lang mga kalakal. Kaya naman namin dalawa, di ba? Apa. Ang daya talaga nito. Sige na, akin na yan. Lagay mo na lang dito. Pagkain ko mamaya ha. Hindi kita bibigyan. Sige na, pauna ka na. Hindi ka, doon tayo banda. Hindi. Sige. Ano daw po sinabi sa kanya? Mangunguha daw po muna siya ng mga kalakal po. Tapos silang dalawa. Doon po sa kabila po sila. Ayon kay Renren, ang lalaking nakita sa CCTV at ang lalaking huling nakita niyang kasama ni Fatang ay walang iba kundi si Peter, ang tumatayong pangunahing testigo sa krimen na siya ring nagsumbong sa mga pulis. Yung case po, in-file ko po na rape with homicide po. Pwede mo bang ituro kung sino yung nakita mo sa botol? Siya po, sir. Siya po yung nakita ko sa burol. Samantala, bukod kay Renren, isang lalaki rin ang nagtungo sa istasyon ng pulis upang maghayag ng kanyang nalalaman. Itinago namin siya sa pangalang Lito. Ayon kay Lito, kitang-kita niya kung paano isinilid sa sako ng suspect ni si Peter ang batang biktima. Ano ba talagang totoong nangyari? Dahil sa salaysay ng mga saksi, dagdag pa ang kuha ng CCTV mula sa pagiging saksi, naging pangunahing suspect sa pagpatay kay Fatang si Peter Aurieda. Wala naman tayong makitang bote dito eh. Meron yan. Kalaunan, inamin ni Peter ang nagawang krimen. Nahaharap sa kasong rape with homicide ang suspect ni si Peter Aurieda. Yung status po ng kaso po is ngayon po ito po ay nakapile po sa aming RTC Gumaca po noong March 4, 2024 po. Sa ngayon, nasa pangangalaga pa ng Atimonan Police ang suspect. Kilala mo ba yung bata? Hindi. Pero nakikita mo siya minsan-minsan. Dito po sa Bipan. Oo, doon nakikita mo na siya. Mga 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. 1 linggo po ako nagigilas. Bago pa lang. Ikinuwento rin ni Peter sa amin kung paano niya niyaya ang bata na sumama sa kanya. Anong sabi mo sa kanya nung dinadala mo na siya sa lugar? Bibigyan ko po ng pagkain. Mga bata, gusto niyong libre ko kayo? Mga lakal tayo, tapos pag kumita tayo ng pera, libre ko yung pagkain. Umamin din siya na sinakal niya ang biktima. Paano sa'yo? Saan ka nakakuha ka? Yung sa damit. Sige, damit galing sa damit niya. Crop top o tapos, sige, nung nangyari, tinanggal mo yung tali. Base po dun sa sinumpang salaysay po ng pag-amin po nung suspect, makikita po dun na sinasabi po nito na kanya po itong tinalian po sa leeg. Hindi ko na po napigilan yung sarili ko. Pagkatapos, isinilid daw niya sa sako ang biktima.
at saka umalis sa lugar. Paano siya sa napunta sa sako? Nilagay ko po, sir. Saan ka nakakuha ng sako? Yung dala ko po. May dala ka talaga. Para saan talaga yung dala mong sako? Nangangalaka lang po ako nun. Ano ba yung ginawa ko? Napag-alaman din ng mga pulis na sangkot sa illegal na droga ang suspect. So nung nangyari yung krimen, nakagamit po siya ng droga? Di umano po, ayon po sa kanya pong sinabing salaysay po. Ano daw po ginamit niya, sir? Marijuana daw po. Sa kabila ng lahat, panawagan ng suspect sa pamilya ng biktima. Sana pong patawad niyo po ako sa nagawa ko sa anak niyo. Sisisi po ako sa nagawa ko. Pero para kay Jonalyn, walang kapatawaran ang karumal-dumal na sinapit ni Fatang sa kamay ni Peter. Gusto ko nga sana, ugutin ang kuko isa-isa, gugupitin yung kamay niya isa-isa, puputulin yung kamay niya isa hanggang siya nang humingi ng kamatayan niya, sir. Ganun sana, yun parang siguro baka sakaring maramdam yung ramdam niya, yung sakit na naramdaman ko. Samantala, tila pinagsakluban ng langit at lupa ang pamilya ni Jonalyn. Bukod sa trahedya ng pagkamatay ni Fatang, time of death, 5 o'clock. Dok, ano pong nangyari? Mrs., hindi ho namin nakayanang iligtas ang mister ninyo. I'm very sorry ho. madaling araw ng March 3, 2024, binawian naman ng buhay sa ospital ang padre de pamilya na si Dennis. Hindi ba sabi ko, malalagpasan natin to. Bakit? Bakit? Kung bagaan sa akin, mabigat man sa loob ko, namatayan ako ng anak. Pero may 4 pa akong anak na lahat sila ay nangangailangan pa sa akin. Kaya, kailangan kong pakatatag. Medyo hindi talaga ako okay. Na pinipilit ko kasi gawa ng mga anak ko, may mga anak ako, may apo pa ako. Sa pagkakahuli kay Peter, hiling ni Jonalyn ang mabilis na pag-usad ng kaso. Mahal na mahal ko yung anak po. Ngayon po ay wala na po akong ikukuhan sa kanya. Ngayon matatahimik ka na. Hindi mo na mararamdaman ang sakit. Gusto lang sana na may gabayan mo pa ang papa mo na nawa kayong magkasama. Pangako niya sa anak, hindi titigil hanggang makamit ang hustisya. Patang, kung nasa saan ka man, ito lang tatandaan mo, mahal na mahal ka namin ng mga kapatid mo. Hindi ka namin malilimutan. Mahal na mahal ka namin. Mawala na ako ng makulit na anak na malambing, nangungurod sa tiyan. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan.